Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Noli. Taong 1989. Bacolod, Negros Occidental. Mga kasama, ako na ang magligpit sa mga yan upang magawa nating makadaan patungong baryo. Mabilisan lang ang gagawin ko, kung kaya't magiging aktibo kayo sa pagpasok nyo sa paanan ng bundok. Uwi ka ni Noli sa dalawang ermitanyo at ng hanay nito. Sige ho, kung yan ang nais mo. Mag-iingat ka. Baka may nakaambang mga patibong sa paligid. Sagot naman ni Manong Tuming. Yan ang dapat mong iwasan, iho. Isang patibong. Walang malakas kung ikaw ay mahuli sa patibong na yan. Walang malakas kung ikaw ay mahuli sa isang bitag. Sabat din naman ni Mang Carpio. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong, Kanoli. Handa akong sasama sa iyo. Tugon naman ni Danilo sa kanya, na agad naman niyang sinagot. Huwag na, kaibigan. Samahan mo lang itong 2 kong tauhan. Baka mamaya may dadagit pa sa mga yan. Uwi ka niya dito. Matapos nilang makapag-usap tungkol sa plano, agara naman itong isinagawa ni Noli. Pabulong niyang binabanggit ang kanyang inkantasyon upang hindi ito marinig ng mga aswang. Sa paghawak ni Noli sa lupa, pinili niyang magkubli sa mga damo habang dahan-dahang naglalakad papalapit sa mga ito. Hindi na muna niya kinuha ang tabak na may basbas ng mga diwata upang hindi ito maramdaman ng mga aswang. Nang makarating na siya sa parteng maraming puno, agaran din namang sumuot dito si Noli upang marating ng mas maaga ang kinaroroonan ng mga aswang. Nang siya'y makalapit, pinili niyang pagmasdan ang mga ito sa kanilang mga ginagawa. Rinig na rinig noon ni Noli ang mga pinag-usapan ng mga ito. Habang nagbabantay sila sa paligid, ayon sa mga aswang, matindi umano ang pagbabantay ang kanilang gagawin doon sa bundok dahil ayaw ng kanilang pinuno ang makapasok na kahit na anong nilalang sa kanilang pinagpupugaran. Lahat ng kanilang nakikitang hindi kauri nila ay walang awa nila itong pinapatay at kinain kung ito'y maging tao man. Alinsunod sa mga nakakataas sa kanilang uri. Nang marinig ito ni Noli, hindi na ito nagdadalawang isip na patayin ang mga ito. Dahan-dahan niya itong nilapitan habang nagpapakawala ng mga sabulag sa hangin. Sa paglapit dito ni Noli, doon na niya kinuha ang tabak at inusalan ng mga dasal na galing sa diwata. Kasabay ng pagkuha dito ni Noli ay ang agaran niyang pag-unday ng saksak sa isang aswang na nakatalikod. Putol kaagad ang liig nito nang siyang ikinagalit ng kasama nitong mga aswang din. Nang makita siya nito, walang sabi-sabi, sinugod nito si Noli ng magkakasabay upang ipaghihiganti ang namatay nilang kauri. Sa pagsugod nito sa kanya ay ang dahan-dahang pag-iba ng kanilang anyo. Paglapit nito kay Noli ay ang siya namang pagkakataon para maundayan niya ito ng tabak din. Pagdapo ng 2 aswang sa lupa, ang 2 sa mga ito ay bumulagta na lamang habang nagniningas ang apoy sa katawan. Sino ka?
Bakit napadpad ka sa lugar na ito? Tanong ng isang aswang. Sino ako? Ako ang may-ari ng manukang pinagpapatay nyo. Narito ako sa bundok upang kunin ang mga alaga ko sa inyong mga kamay. Ipinagkakaloob yun sa akin ng kaibigan ko, ang mga alaga na yon. Wala akong ititira sa inyo dahil lahat kayo ay mga salot. Galit na wika ni Nuli. Kasabay ng pagwika niya dito ay ang pagsugod niya sa mga aswang na nasa paligid pa. Hindi na makapalag ang dalawang yon dahil hindi nila masundan ang bilis ni Nuli. Sa paglapit ni Nuli dito, agara naman niyang pinaghampas ng kanyang tabak ang mga aswang. Sa bawat pagtama ng tabak niya sa mga aswang ay ang walang pagputol ng tulo ng dugo nito sa lupa. Habang dahan-dahang nagliliyab ang kanilang mga katawan. Matapos yan, tanging pag-ungol na lamang ang nagawa ng mga aswang na yon. Kitang-kita ni Nuli ang paghihirap nito habang unti-unting tinutupok ng apoy. Ilang minuto lang ang lumipas. Tuluyan ang nawala ang mga bakas nito sa lupang kinatatayuan niya. Kasabay ng pagtupok ng mga aswang na yon ay ang agara namang pagpasok nila Manong Duming sa kanyang kinaroroonan. Habang sila'y naglalakad, pinili nilang mag-ingat sa mga hakbang nilang gagawin at daraanan. Pansin kasi nila noon na hindi na ordinaryo ang nakatira sa nasabing bundok, na maaring paglalaruan pa sila ng malalakas na elemento. Sa paglipas ng oras, halos may iilang mga aswang silang nasisipat na lumilipad sa himpapawid. Hindi naman nila ito pinapansin dahil maaring naghanap lang ito ng makakain. Manong, puntahan natin ang kaibigan ko upang hingian ng tulong. Yung gabunan. Alam kong hindi ako nito talikuran sa oras ng pangailangan natin. Wika ni Nuli sa ermitanyo. Kaibigan. Sige. Ikaw ang bahala, iho. Basta siguraduhin mo lang na hindi siya malayo sa bundok na ito, upang hindi masayang ang pagkakataong nilikha mo ng pagpasok natin dito. Kapag ipinagbukas mo pa ang plano natin, magiging mahigpit at mahirap para sa atin ang muling pasukin ang baryo. Dahil nagawa mo nang mapatay ang ilang mga bantay. Sagot naman ni Manong Duming. Nang marinig ito ni Nuli, tumango lang naman ito upang sumang-ayon sa sinabi ng ermitanyo. Dahil sa alam ni Nuli ang bawat sulok ng bundok, kaya naging madali sa kanila para mapuntahan ang angkan ng mga gabunan na minsan nang tumulong sa kanya noon pa. Nang marating nila ang tagong baryo nito, nadatna nilang nagtipon-tipon ito sa kanilang baryo. Nang maramdaman ito ang kanilang presensya, agad din naman itong umamoy-amoy sa hangin. Magandang gabi sa inyong pangkat, ermitanyo. Anong magandang hangin ang nagdala sa inyo sa aming tahimik na baryo? Masaya ako dahil muli tayong nagkita. Nuli, akala ko ba tuluyan mo nang pinabayaan ang baryong naglalaman ng mga alaga mo? Wika ng gabunan. Pasensya ka na kung ngayon lang ulit ako nagawi sa lugar na ito.
Alam kong ako ang hinihintay mo upang makagawa ng hakbang ang inyong pangkat. Humanda ka dahil ang hinihintay mong araw ay ngayon na. Siguro naman, nagugutom na kayo. Sagot naman ni Nuli. Kung natatandaan nyo ang naging kaibigan niyang gabuna noon, ay kumain ito ng kapwa nila aswang nang siyang naging kakaiba sa mga aswang na itong uri. Nang marinig ito ng pinunong gabunan, agad naman itong gumawa ng pagpupulong para sa kanyang nasasakupan. Maging ang ermitanyo noon ay namangha sa uri na ito. At isa pa ang ikinamangha nila Mang Carpio dito ay hindi gaano naapektuhan ng kanilang karga ang pinunong gabunan. Sa pagsilay dito ng ermitanyo, doon ito napagtanto na ang uri nito ay isang kurit. Mga taong aswang na may kalahing dugo ng mga engkanto. Nakadalasang naiba sa mga gabunan, ang ganong uri ng mga nilalang ayon sa ermitanyo ay ang ina nito ay naasawa ng mga engkanto. Dahil sa hindi gaanong angkop sa mga aswang ang lugar na yon, kung kaya't nagagawa nitong makapaglikha ng abilidad ng mga engkanto din. Sa estilo ng mga aswang na ito, nagagawa nilang maglalakbay sa kahit na anong dimensyon hanggang sa dumating sa puntong makabalik sila sa mundo ng mga tao at napagdesisyonang doon na lamang manirahan. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad din naman silang umalis sa baryo ng mga aswang at kasama nila ang pinuno maging ang mga alagad nito